Ang pinakamagandang bagay na nakita natin dito sa mundo ay pag-ibig. Lahat ng bagay sa mundo, kung walang pag-ibig, pangit o pangkaraniwan. Pag walang pag-ibig, ang paligid, pangkaraniwan. Pag ang walang pag-ibig, ang isang tahanan, parang hindi bahay, di ba? Sa party, ganoon din. Pag walang pag-ibig yung mga dumalo, hindi maganda. Baka magkaroon pa ng kaguluhan, di ba? Ganoon din sa mga bagay na nakikita natin sa ating paligid, ang upuan, pag ang kinalalagyan ng upuan ay walang pag-ibig, malungkot yung nakakakita doon sa upuan. Ganun din yung mesa na dati puno ng pag-ibig, pag nawala yung pag-ibig, malungkot. Dahil ito yung pinakamagandang bagay na nakita natin sa mundo, pag-ibig. Kung walang pag-ibig, ulitin ko, pangit o pangkaraniwan. Ang Diyos ang may likha ng pag-ibig. Intended ng Diyos na ang buong sanlibutan ay mapuno ng pag-ibig. Kaya nga sabi niya sa 1:13, 34 hanggang 35, ganito ang nakalagay. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Magmahalan kayo kung paano ko kayong minahal, gayon din naman magmahalan kayo. 35, kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa, makikilala ng lahat ng tao na kayo'y mga alagad ko. Yun yung bagong calling natin katawagan na mag-ibigan tayo. Yun ang nais ng Panginoong Jesucristo, yung magkaroon ng pag-ibig. Dahil makikilala ng sanlibutan ng lahat ng tao ang kanyang mga alagad kung kayo'y nag-iibigan sa isa't isa. Yun yung pinagkaiba ng mga tagasunod ni Kristo sa mga di mananampalataya. Diba? May pag-ibig. Ano nga ba yung pag-ibig? Ang pag-ibig, maraming kahulugan. Diba? Maraming kahulugan ang pag-ibig. Merong nagsasabing, ibig ko ng ice cream. Ibig ko ng mamasyal sa Luneta. Ibig kong pumunta sa mall. Ibig yun Ibig kong makinig ng music. Ibig kong bumili ng bagong cellphone. Ibig kong magkaroon ng bagong kotse. Ibig kong magkaroon ng bagong bahay. Ibig kong magkaroon ng malaking pamilya. Diba? Ibig kong magkaroon ng mabait na aso. Iniibig ko yung aso ko. Iniibig ko yung pusa ko. Iniibig ko yung gitara ko. Para iisa yung word na yun, pag-ibig. Sa Greek, iba-iba yung word na ginagamit sa pag-ibig. Sa English, isa lang ngayon Love. Yung love sa ice cream, tsaka yung love sa asawa, pareho, love ang ginagamit. Pero sa Greek, pag sinabi mong peleo, pag-ibig sa kapatid. Peleo. Kaya meron tayong word na Philadelphia, brotherly love.
Pag sinabi naman eros, yun yung romantic love para sa asawa. Yung stargate, yun yung parental love, yung protection, pag-ibig sa mga anak, maprotektahan mo yung mga anak mo, yung mga mahal mo sa buhay. At yung pinaka alam na alam yung word na pag-ibig, yung agape, ibig sabihin yung divine love, yung pag-ibig ng Diyos sa atin, o unconditional love, walang kondisyong pag-ibig. Mahal kita dahil mahal kita, walang ibang rason, kundi dahil ako ay Diyos ng pag-ibig, mahal kita. Hindi dahil sa may mabuti kang ginawa o mayroon kang nagawang pabor, kundi dahil siya ay Diyos ng pag-ibig, mahal niya ang kanyang mga anak. Diba? Kaya pag sinabi ng tao na ang pag-ibig, minsan may nasasaktan. Diba? Kasi hindi nasusuklian yung pag-ibig na ibinibigay nung isa, doon sa isa. Di ba? O mas mahal nung asawa niya yung kotse niya kaysa doon sa asawa. Di ba? O mas mahal niya yung trabaho kaysa doon sa pamilya. Para yung pag-ibig yon. Kasi ang pag-ibig, pag umuo ka sa isa, humihindi ka sa isa. Diba? Parang mag-asawa yan eh. Ang lalaki, pag umuo dun sa babae, kay Maria, sinasabi niya kay Pe, hindi. O kay Aida, hindi. O kay Lorna, hindi. Kay Maria lang. Oo. Diba? Ibig sabihin, pag umuo siya kay Maria, hindi kay Lorna, kay Aida, kay Pe. Diba? Kaya ibig sabihin, pag sinabi mong mahal mo ang isa, meron kang hinihindian. Pag sinabi mong dahil mahal kita, a-attend ako ng party, meron kang hindi a-attendan. Diba? Meron kang hindi pupuntahan dahil mas unahin mo yung mga makakasama mo sa party, di ba? Meron kang laging, kaya ibig sabihin, ang pag-ibig merong gawa. Hindi lang sinabi na mahal kita. Kaya may nasasaktan. Kung ang reference ng pag-ibig ay yung sa pantao, pero kung ang reference ng pag-ibig, yung pag-ibig ng Diyos, yung agape, yung unconditional, hindi ka masasaktan. Bakit? Pag hindi sinuklian yung pag-ibig mo, hindi ka mababasag. Okay lang. Ang mahalaga, sumusunod ako sa Diyos. Iniibig ko ang aking kaaway. Iniibig ko ang aking kapatid. Di ba? Sumusunod ka sa Diyos, hindi ka naghihintay ng kapalit. Kaya ka lang naman nasasaktan pag umiibig ka, pagka mayroon kang hinihintay na kapalit. May ini-expect eh. Pero kung ang pag-ibig mo ay kagaya ng pag-ibig ng Diyos, unconditional, kahit inibig niya ang tao pa rin ayaw pa rin siya hanapin, hindi nababasag ang Diyos. Bakit? Unconditional na pag-ibig niya eh. Patuloy siyang umiibig sa taong ayaw lumapit sa Kanya. Diba? Dahil yun yung nais ng Diyos, na ang pag-ibig natin kagaya ng pag-ibig ng Diyos. Kung titingnan natin mismo ang Biblia, ganito ang ibig sabihin ng meaning ng pag-ibig. Sa 1 Corinthians 13, verse 4 hanggang 7. Ganito ang nakalagay. Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob.
hindi mainggitin, hindi mayabang, ni mapagmataas man. 5, hindi magasbang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. 6, hindi ito natutuwa sa masama, sa halip nagagalak sa katotohanan. Ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at nagtitiyaga hanggang wakas. Ang layo ng pag-ibig natin, ano? Diba? Kung i-grade natin doon sa binasa ko, matyaga ka ba? Magandang loob ka ba? Hindi ka ba mainggitin? Hindi ba magasbang ang pag-uugali ko? Hindi ba ako makasarili? Hindi ba ako mapagtanim ng masama sa aking kapwa? Hindi ba ako natutuwa sa masama? Sa halip natutuwa ako sa katotohanan. Hindi ba ako matiisin? Mapagtiwala ba tayo? Puno ba tayo ng pag-asa? At matyaga ba tayo hanggang wakas? Diba? Kung ang pamantayan ng meaning ng pag-ibig yung binasa natin, sinong nakabot? Diba? Kung 100% yun, pag rinilihan natin sarili natin, siguro 70. Sa tiyaga, diba? Madaling sabihin, hirap gawin. Or doon sa matiisin, siguro, matiisin ako, 80 naman. Pero hindi pa rin 100. Pero, ang pamantayan ng pag-ibig ng Diyos ay yung nakasulat sa 1 Corinthians 13, di ba? Matyaga, hindi mapagmataas. Ibig sabihin, yun ang dalisay na pag-ibig. At yun yung pinasusunod ng Diyos sa atin. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Doon sa binasa natin kanina, di ba? Paano ro natin mamahalin nating kapwa? Kagaya ng pag-ibig ni Kristo sa atin. Kaya ibig sabihin, kaya tuloy akala ng iba, ganito ang ibig sabihin nun. Yung 1 Corinthians 13, yung matyaga, magandang loob, hindi mainggitin, hindi mayabang, hindi mapagmataas, ingredient ng pag-ibig. Yun nakakala ng iba. Na parang pag nagbe-bake ka ng cake, matyaga, magandang loob, another ingredient. Ano pa? Hindi mapagmataas, another ingredient. Hindi mayabang, another ingredient. Ano pa? Hindi magagalitin, hindi mapagtanim sa kapwa. Hindi natutuwa sa masama at natutuwa sa mabuti. Matyaga hanggang wakas at puno ng pag-asa. Bawat ito sa road ingredient daw. And then, makakabuo ka ng cake ng pag-ibig. Actually, hindi ganun yun. Isipin mo na parang ganito. Ang pag-ibig, bunga ng isang puno. Bunga ng Santong Espiritu. Na isang puno, ang bunga, pag-ibig. Pag nadama mo ang pag-ibig ng Diyos, nagkakaroon ka ng bunga ng pag-ibig. Diba? Mula muna, maliit na muna na butil. Lumalaki. Lumalago yung pag-ibig mo. Yung tiyaga mo, 60 na ang laki. Susunod ng buwan, 70 na. Diba? Hindi ingredient, kundi lumalago ang pag-ibig sa puso natin. Pag tayo ay nakadikit sa puno.
ng pag-ibig ng Diyos. Pag nadadama natin ang pag-ibig ng Diyos, yung pag-ibig natin sa kapwa natin, lumalago din. Nakawan niyo ang ibig ko sabihin? Na ang pag-ibig natin sa kapwa natin, paunti-unti, lumalago na. Nagiging matyaga na tayo. Hindi na tayo mainisin. Hindi na tayo, magadaling magalit. Hindi na tayo mapagtanim sa kapwa natin. At puno na tayo ng pag-asa. Dahil bakit? Bunga yun eh. Na pag tayo'y nanatili sa pag-ibig ng Diyos, ang pag-ibig namumunga sa kaluluwa natin. Nagkakaroon na tayo nun. Kaya nga, ang pag-ibig ay yun yung hinahanap natin. Yun yung pinakamagandang bagay na natagpuan natin. At pag nakita natin yung pag-ibig, maganda paligid. Pag walang pag-ibig, hindi maganda paligid. Diba? Kaya pag ang tao tiningnan ang mundo, hindi maganda ang mundo. Kulang ang pag-ibig. Diba? Kaya ang nais ng Panginoong Jesus, sabi niya, isang bagong utos ang binibigay ko sa inyo. Mag-ibigan kayo sa inyo. Kayo, kagaya ng pag-ibig ko sa inyo. Ito ang bagong calling nyo, katawagan nyo. Calling, dapat mong gawin. Dahil, ang pag-ibig, yun yung maghahanda sa atin dito sa buhay. Para makaya natin ang problema sa mundo. Magkaroon ka ng pag-ibig, handang-handa ka sa buhay. Sa lahat ng mga trials, bighati dito sa mundo, pag may pag-ibig ka, kakayanin mo lahat yan. Diba? May patient ka eh. Kind ka eh. Yung upuan na bakante, masaya ka pa rin. Diba? Diba? Yung plaza na pinupuntahan mo araw-araw, makulay pa rin. Hindi black and white ang kulay. Diba? Kasi may pag-ibig ka eh. Anumang sitwasyon mo sa buhay, maganda pa rin ang balay. Life is beautiful. Diba? Magandang buhay eh. Masaya mo buhay, kaya nga gusto mo buhay eh. Diba? Kaya lang naman yan nagiging black and white pag walang pag-ibig. Diba? Black and white ang kulay ng mundo. Mukhang puro itim. Diba? Bakit? Walang pag-ibig eh. Pero sa taong may pag-ibig, colorful ang buhay, ang paligid. Yun din yung nag-uugnay sa atin.